Hi guys! For today's video, ibahagi ko po sa inyo paano ko po ginagawa ang aking creamy cheesy maha blanca. Ayan. So, magsimula po tayo sa pagsusukat ng ating cornstarch. Yes. 2 cups ang ating ilalagay dito. And, maglalagay po ako ng powdered cheese, pero depende po yan sa dami na gusto nyo kasi na-achieve ko dito yung kulay para hindi po siya parang maputla ang ating maha. At may dagdag na cheese flavor. At naglagay po ako ng pinch of salt, of course. Hihinalo ko pala siya muna para mag-combine yung ating dry ingredients. After that, naglalagay tayo ng tubig. So, mga 4 cups po yung ang linalagay natin. Bali, double recipe to, no? So, sa dulo ng video, ilalagay ko yung full list ng ingredients, yung single recipe. So, ayan. So, habang tayo naglalagay ng water, magsimula na po natin haluin yan. So, make sure lang na magdi-dissolve yung cornstarch. At first, medyo matigas-tigas pa talagang mahaluin natin. Pero, in due time, magiging ano na yan, matutunaw na yung cornstarch. So, once matunaw na yung cornstarch, ready na ilagay yung ating mga gatas. Una, inilagay ko yung yung evaporated milk. Big can po yan. And then, yung sunod, yung evaporated milk, yung big can din po. So, by the way, yung richness ng flavor ng ating maha blanca, kasi iba-iba po yung brand na ginagamit. So, depende po yan sa mga binibili po natin. At saka sa price, mahirap po tayong mag-compare kasi each na gumagawa ng ganitong mga produkto ay depende po sa brand na ginagamit. Kaya hindi po tayo pwedeng magsabi, bakit ang mahal yung isa mura, ganun. Alright, so naglagay na po tayo dito ng ating coconut milk. Ayan, so naglagay po lang ako ng isang kutsarang asukal at naglagay tayo ng optional, yung vanilla, around 1 teaspoon lang naglagay lang para may aroma lang siya, o diba? So, yan guys, bawal na po tayo magtigil dyan sa paghahalo once na-start na natin yung apoy. O, nagsindi tayo ng apoy. Kanina wala pang apoy yun habang naglalagay tayo. Once na-mix na natin yan at nag-dissolve na lahat, then saka tayo magsisindi ng apoy. Yung apoy ko dyan is from between siya ng high and medium. So, nagsimula na tayo mag-timer kasi gusto kong orasan yan para malaman nyo kung ilang minuto tayo nag-uukay-ukay dyan. O yan, 10 minutes na nakita nyo kanina, diba? So, naglagay po tayo ng cream corn muna. Natapon pa yan. Kaloka. So, anyways, ito yung whole corn naman. So, decided na hatiin lang. Yung kalahati, ilagay ko na lang as toppings. Oo. Normally, nilalagay ko lahat. Pero ngayon, bakit ko naisipan maglagay na lang sa toppings? Ayan, since creamy yung linagay natin sa una, so, hinati ko na. Ayan, nasa 22 minutes na tayo nag-ukay-ukay dyan. Oo, bawal po tigilan ang pag-ukay-ukay. Oo, nasa medium heat na tayo, guys, niyaan. Binawasan na natin yung apoy. So, yung consistency talaga dyan guys ay nasa apoy din. At saka yung patience ng halo ng ating mixture. Hindi po talaga bawal po tigilan. Pwede naman slow para hindi kayo mapagod, hinahinaan yung pero sa umpisa talaga binibilisan ko. Parang may bubbles muna siya. Kasi ganon, after that magkakaroon siya ng smooth texture. O, di ba? Oo. So, bawal ang mga tawag-tawag mo na receive calls during that time. Pag naiihi ka, gawin mo na before ang pag-iihi, guys. Hindi ka talaga pwedeng mag-iwan ng ganun. O, naglagay pala ako ng cheese. So, yung dami ng cheese ay depende sa panglasa nyo. Optional kung ayaw nyo maglagay. Pero dahil cheesy yama to, syempre maglalagay tayo. Ayan. So, continue lang hanggang sa ma-feel ninyong bumibigat na talaga yung mixture. So, after ma-feel yung bumibigat na talaga siya, so whisk kasi yung ginagamit natin, kaya pag tingin nyo ay liquidy pa yan. Pero, heavy na po yung mixture. So, naglagay po tayo dyan ng butter para more richness. Buttery ang ating flavor ng ating around 2 tablespoon. Pero nasa inyo yan kung gaano kadami ilalagay nyo. 32 seconds na po natin yung hinahalo na walang tigil. Again, walang tigil. Kaya labor of love ito guys. Okay? Huwag nyong iismulin ang paggawa ng mga ganitong bagay. Kasi matrabaho din po. Masakit sa kamay. Pero syempre, kailangan tayong magsipag para sa future. Ayan. So, naka-off na yung apoy dyan guys. So, ito na yung consistency talaga na gusto kong ma-achieve. Naalala ko may nag-comment yung pinost ko about sa
gawa ko na, "Ano 'yan, maha blanca ba 'yan, bakit masabaw?" Oo, kasi ganito yung explanation niyan. Kasi since creamy po siya, gusto ko yung ma-achieve bago ko, yun 'pag pinapatay na nating heat na 'yan, ganyan ang consistency na gusto ko, yung medyo hindi pa siya talagang parang nagse-set na agad, yung gano'n. Gusto mo set na siya agad. Kasi, 'pag, I mean yung thick na siya bago mo siya i-ano, maghahabol ka talaga kasi mabilis po siyang mag-set kahit ganyan po siyang consistency. Gusto ko kasi ma-achieve talaga yung pagiging creaminess, kaya ganyan. O yan, nag-set na po agad yung top, hindi pa lang matagal niyan at after lang natin maglagay niyan at agad-agad na natin naglalagay ng corn as topping. So, makikita nyo naman pumapatong lang po yung corn. Ibig sabihin, nag-set agad yung ating maha blanca. O, di ba? Kasi kung sabaw yan, lulunod yan. Hindi yan papatong. Okay? Opo, ayan. So, maraming salamat sa mga nakatikim nito at nag-order at sa mga mag-o-order. Sana magustuhan nyo. Thank you so much!